Hello, hello, Gemini Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po to James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for April 28 to May 4. So Gemini hat, tulad sa nakagawian ay kunin niyo lang po yung maka-resonate kayo sa ating reading. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Geminis po yun. Okay? Kaya patalasin niyo po ang inyong intuition upang makuha niyo po yung akmang-akmang messages na kaloob po sa inyo ng inyong spirit guide sa ating reading sa araw na ito para po din sa linggong ito, April 28 to May 4. Salamat po again sa mga nagdo-donate po at saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Maraming salamat po at napakabait niyo po sa akin. Napaka-generous niyo po. Thank you again for your kindness. Okay, Gemini, ano ang naghihintay sa inyo ngayong April 28 to May 4? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Wheel of Fortune. Wow! In the area of what you want, you have the Eight of Cups. In the area of what you need, you have the oh my god, Six of Wands, may Wheel of Fortune ka pa, victory and luck, swerte. This is a very, very beautiful reading for you. In the area of what's affecting your current energy, meron kang Page of Cups. Ooh, beautiful. In the area of your near future, you have the Ace of Pentacles. Wow. New beginning, monetary beginning. Wow. In the area of your challenge, you have the Knight of Pentacles. Ooh, ganda nito. In the area of your fortune, meron kang Three of Wands. Wow, the long wait is over. Oh my God. In the area of your divine advice, you have the Seven of Swords. At ang outcome of this whole week, Gemini, you have the King of Pentacles. Ooh, very, very beautiful reading. Pag-usapan natin lahat ng ito, sagit lamang. But first, at the bottom of your deck, you have the Knight of Wands. Knight of Wands like the fire within you. Yung talagang tapang, tibay na loob, na sumugod, lumaban, kunin yung mga bagay na gusto mo. Parang ito yung panahon na huwag kang papapigil. Parang ko talaga naniniwala ka sa pangarap mo, sa dreams mo, sa plans mo, at wala kang alinlangan niya, yan talaga ang gusto mo, ilaban mo daw. With the Knight of Wands here, I'm also seeing good news. Kasi si Knights of Wands, well, everybody in the Wands, in the Knights, ay taga-deliver sila ng good news. At magandang balita, ikaw, ano ang mga hinihintay mong good news this time sa life mo? May hinihintay ka ba o ina-anticipate na good news about jobs? May ina-plan ka ba ito mga nakaraang buwan, nakaraang mga araw na parang hinihintay mo na lang yung approval or job allotment or job application mula sa ibang bansa? O kaya matamis na oo ng someone that you love o kaya sa isang kumpanya o isang negosyo na matagal mo nang I'm hearing someone asking or waiting for a loan o parang SSS, GSIS loans, mga ganyan yung mga plans, mga benefits. Parang this time around, you're anticipating those things. Good news paparating sa life mo. And i-continue mo lang daw yan, Gemini, yung pag-anticipate mo because you're attracting the frequency ng mga swerte mo this time. So, continue praying, manifesting because energy yan eh. Yung swerte, money, energy yan eh. And you can attract that in your life right now. So, continue manifesting kasi paparating na yan. And dapat walang negative thoughts, walang alinlangan para patuloy na bumilis ang pagdating. Okay, Geminis? Yan ang secret in manifestations actually. Okay? So, start na tayo at the center. Ito naman ang sobrang saya, nakakatuwa. You have the Wheel of Fortune in your core reading. Meaning, ito ang background, good news, pagsugod sa gusto. Pero ikaw, ang power mo this time, Wheel of Fortune. I'm telling you, you have the skills and you have the right mindset and right frequency to acquire what you want. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, ikaw yung nasa tamang pwesto ngayon para talagang sabihin, ibulalas, gawin, at i-attract yung mga swerteng ninanais mo. Halimbawa, gusto mo makapagtayo ng isdaan, ganyan. And then, ang daming kakompetensya sa palengke, ang daming supplier na hindi mo alam kung paano ba mapagkakatiwalaan, ganyan. Pinanghinaan ka na loob kasi wala kang kapital, halimbawa. And then, bam, biglang ganun, biglang may dumating sa'yo nag-aalok ng, uy, pwede ka ba magtinda ka, di ba? Meron akong isdaan sa ganito, pwede ba kami mag-supply sa'yo? Wheel of Fortune is like, biglang babago yung takbo. Akala mo ito na yung storya, biglang may magbabago and ito ay in your favor ha, pabor sa iyo ang mga pagbabago na ito. Kaya i-anticipate mo this time, Gemini, yung mga maswerteng pagbabago sa life mo and don't dwell on negativity. Huwag ka masyadong magbigay ng maraming oras, maraming energy and power sa mga negatibong nangyayari. Ganyan naman talaga ang buhay, di ba? May positive, may negative. Pero lagi mong piliin na parang, ay hindi, okay to, kakayanin ko to.
yung negativity, okay lang yan, wala yan, kakayanin ko to. Parang change your mindset and you will attract this. So congratulations kung ano man pong hinihintay mo, darating sa'yo yan ng mas mabilis this time. You're changing your life for the better. Gugulong to pabor sa'yo, okay? The Wheel of Fortune is being clarified with Ten of Cups. Ten of Cups is like my happily ever after card. It is telling you, Gemini, na yung happiness and harmony and yung dreams mo for your family is here. Because Ten of Cups is like you providing everything that you want for your family. Kung masaya ang pamilya mo, masaya ka din. At lahat ng ginagawa mo, pinaghihirapan mo, sinusugod mo, nilalaban mo, at yung pangarap mo na magbago ang kapalaran, ay kasama ang buong pamilya doon. And I'm seeing you very, very happy this time around. May darating sa yung swerte para sa buong pamilya, para sa mga anak mo halimbawa, makakahanap ka na ng pambayad sa tuition fee, o kaya makakabili ka na ng bahay, o kaya yung makakalipat ka na ganyan. So, there are a lot of faces, maraming iba't ibang muka ang swerteng ito para sa pamilya. Ikaw, ano ba ang swerteng hinihiling mo for your family? I-attract mo na yung frequency na yun para mabilis dumating this time, okay? In the area of what you want, ito naman ang merong kang gustong gawin this time, the Eight of Cups. May gusto kang layuan, may gusto ka ng iwan, whether toxic ba ito na relationship o kaya mahirap na sitwasyon, parang feeling mo lahat ng piga ginawa mo na, lahat ng gusto mo na matupad ay ginawa mo na rin pero parang wala pa rin nangyayari and you're quite re-evaluating itong nangyayari sa buhay mo, parang okay pa ba to? Parang yung effort ko sobra-sobra na pero parang walang nangyayari. Pwede rin yan mag-apply sa inyong trabaho po kung kayo yung merong work this time and sobrang hirap na hirap ka na and you feel like yung sweldo mo ay hindi naman nagre-reflect sa lahat ng binubuhos mo. So you're thinking, gusto ko nang pong umalis, gusto ko nang lumayo, gusto ko nang mag-iba ng lugar, gusto ko nang mag-iba ng trabaho. First time I'm seeing here na meron ka ng lakas ng loob to walk away. Meron ka na bang naisip o nakitang other jobs or other opportunities or option B sa mga pangarap mo, sa mga ginagawa mo this time? Kaya you have now the parang lakas ng loob at saka desisyon na umalis o pinag-iisipan mo pa lang to, Gemini. I'm seeing someone talagang pinag-iisipan pa lang na siguro alis na ako kasi meron ako ibang gustong habulin, meron ako ibang gustong gawin para sa pamilya ko, para umikot naman yung kapalaran ng buhay namin. Try ko kaya mag-abroad, try ko kaya lumipat ang trabaho, baka magbago ang aming kapalaran. So you're thinking of those things right now, Gemini. So the Eight of Cups is being clarified by the Knight of Swords. Yes, gusto mo talaga magbago ang kapalaran yun now. I'm hearing parang may pangangailangan ka, no? Meron ka bang gustong bilhin? Meron ka bang dapat bayaran? Mapuputulan na ba kayo ng kuryente? Makapalayas na ba kayo sa inyong at tirahan na nirerentahang bahay? O kaya maraming due dates ngayon this time? And you're thinking, kailangan ko na itong mabayaran, kailangan ko na itong mabili. And hindi na sapat yung mga pinagkakakitaan ko now, kaya kailangan ko nang sumugod doon sa isang bagay na alam kong mas maganda ang future namin. So you're waiting for this beautiful resulta ng gusto mong gawin and parang ngayon gusto mo magsiguro, parang hindi ka pwedeng mag-risk basta-basta pero gusto mo sigurado yung pupuntahan mo o sigurado yung lilipatan mo kasi you don't want then na parang magkakamali ako, baka mali yung pupuntahan ko o baka mali yung desisyon ko. Ikaw gusto mo ngayon makita na agad yung resulta. Parang kailangan masiguro muna sa'yo na oy okay dito, oy okay sa lilipatan mo, oy itong desisyon mo maganda to kaysa sa iiwanan mo. So yun now, gusto mo muna magsiguro kung tama ba yung gagawin mo. Pero kating-kati ka na, no? Parang atat na atat ka na rin because dala ng pangangailangan eh. Kailangan mo talaga ng pera this time. Nauunawa ko at naramdaman ko yan. And now is the right time for you to really I don't know why, pero sinasabi sa akin na kailangan sigurado ka muna. Sigurado ka muna sa pag-alis, sigurado ka muna sa paglipat bago mo to gawin because gusto ko ikaw, Gemini, gusto ko ikaw sigurado ka sa mga inilalaban mo at sigurado ko rin sa lilipatan mo at pupuntahan mo. Kailangan niya na mabusisi mo. Knight of Swords is also telling you to be smart in your move. Okay? Smart in your move. In the area of what you need daw, kailangan mo 6 of Wands. I'm seeing here na parang you want also to be recognized. Ang gusto mo rin na parang this time around, tignan din at kilalanin din yung mga efforts mo because I'm feeling for some of you, meron sa inyo breadwinners o kaya kayo yung pinaka-kumikita sa pamilya kaya parang lahat ng responsibility ay kayo ay may hawak. Pero na-realize mo at bigla mo napansin na parang hindi man ako pinapansin, hindi man ako pinapahalagahan.
lumalapit lang sa akin kapag nahingi ng pera o pag may kailangan. Pero kapag kakamustahin ako kung okay ako o kaya titignan man lang ako kung para alagaan ako o i-check ako pero parang wala ano, yung binibigay mo parang hindi rin nababalik sa'yo. And you just want to be recognized, you just want to be heard, to be seen, to be loved, to be felt. Parang minsan naman ako naman din ang alagaan imbis na ako lagi ang nag-aalaga, ganyan. So, you want to have this victory too. For some, nakikita ko meron kang tinatrabaho this time na dinadasal mo sana po magtagumpay itong negosyong tinayo ko. Sana po umalis ako sa trabaho ko eh. Sana balak ko magtayo ng negosyo. Pero sana Lord, ibigay mo sa akin yung success nito. Kumita agad para masuportahan ko yung pamilya ko. Kasi you walked away from something and you're really planning on doing other things. Ibang bagay na kakaiba sa inalisan mo. Kaya ngayon ang dalangin mo ay victory and I'm seeing victory coming to you. Kailangan lang kay victory card, alam mo kung ano, research, tiwala sa sarili, and I want you also to be huwag ka makinig sa outside noise, yung mga nagmamaliit sa'yo na kaya ba yan ni Gemini? Di ba magaling yan? Hindi nga yan nakapasa sa ganto-ganto ganyan. Paano niya magagawa this time itong balak niya? So, huwag ka makikinig sa mga outside noise, sa mga taong negative ang sinasabi sa'yo o negative lagi ang payo sa'yo. So, always trust yourself and trust your plans. The Six of Wands being clarified by the Sun card. You need to be happy this time. Sinasabi sa'yo ng spirit guides mo na, huy, meron ka mga small victories na makukuha sa susunod na mga araw o ngayong linggong ito. Small victories sa pagpunta mo o pag-pursue mo ng dreams mo o pag-pursue mo ng goals mo. May maliliit ka dyan makukuha ng mga victories. Parang, yes, nakapasa ako. Yes, nauna ako sa pila. Yes, tinawagan na ako. Nasa daw ako, watch list, tawag doon yung parang malapit na akong matawagan, konti na lang daw, aasikaso na ng papeles, pero ikaw naiinip ka na kasi kailangan mo. Sabi sa'yo ng spirit guides mo, yung bawat small victory, yung maliliit, pag samasamahin mo yan, I'm seeing here, is change with our mindset mo. Always celebrate small victories bago ka makarating sa bigger goals mo. Alam mo bakit? Sabi kasi, may nabasa ako somewhere that gratitude is a magnet for completeness of the goal. Parang yung pagiging grateful mo daw, mas lalo ka makaka-attract ng goals mo. Papalapit sa goals mo. Kasi nga frequency ang swerte. Frequency at energy ang money. So, kapag grateful ka sa bawat maliliit o malalaking natatanggap mo, papalapit ka sa victory mo. Okay, Gemini? In the area of what affecting your current energy, you have the Page of Cups. This time around, parang nag-isip ka ng paraan. Whether nung nakaraan kasi, siguro dahil nga ayaw mo na sa trabaho mo o gusto mo ngayon mag-isip na pagkakakitaang bago, bigla kang napaisip na ano kaya pwede kong gawin? Pwede kaya ako magtinda ng ukay-ukay? Pwede kaya ako magtinda sa harap ng bahay namin? Mag-sari-sari store kaya ako kasi sa buong kanto naman namin wala masyadong tindahan, baka pwede ako magtayo ng tindahan. So ikaw, meron kang creativity this time, meron kang imagination, yung parang ano ka ngayon nag-iisip-isip ka na iba't ibang paraan para magbago ang kapalaran ng buhay mo, para lumigaya ang pamilya mo at mabigay mo yung pangangailangan nila. Doon nag-ugat to itong pagkilos this week is you trying to create and move your swerte. Kaya bilib ako sa iyo ngayon, Gemini, kasi may pagkukusa ka at saka malakas ang loob mo this time. At kaakibat niyan yung parang talas ng isip mo at saka creativity. So congratulations kung ano man po yung naiisip mo na gawin. O kaya halimbawa, nag-iisip ka na magtrabaho sa ibang syudad o kaya why not mag-apply ako sa ganito? Nahaba ang pila doon pero sige, subukan ko. So itong mga sinusubukan mo na mga kakaibang mga paraan, tinatapangan mo ang sarili mo, meron kang lakas ng loob this time. At doon nakikita mo yung pagbabago ng buhay ng pamilya mo. And you want just happiness for them. The Page of Cups being clarified by the Nine of Pentacles. Yes, this time gusto mo naman ng financial stability, financial freedom. I'm seeing a certain Gemini there na parang gusto naman niya ng independence, ng bumalik yung confidence sa puso niya, sa sarili niya na parang this time around, ako naman ang mamimili ng trabahong gusto ko, ng negosyong gusto ko, ako naman ang gagawa ng paraan, ako naman ang didiskarte para kumita ako para pansarili ko, kaya para sa mga anak ko. You want to have that financial freedom, financial stability para sa iyo at sa pamilya mo. And nag-uugat to talaga sa clear goal mo this time. Kaya ang dahil mong creative options. Pwede mag-ukay-ukay, pwede mag-online selling. Ang dami mo naiisip pero ngayon ang gusto mo talaga, ang kailangan tumbukin, alam mo, isang matinding plano, isang magandang plano na alam mo kung paano paikutin, andoon yung energy mo, saka motivation mo, para maggulong yan, Gemini, okay?
In the area of your near future, ito super ganda. Ang ganda ng mga daanan natin. Ito super ganda to. You have the Ace of Pentacles. May darating sa yung blessing. Pwedeng pera ito o tataas ang sweldo. Malilipat ka sa mas magandang trabaho na may mas magandang benefits. O kaya yung tinayo mong negosyo na iniisip mo now. In the near future, nakikita ko kikita na yun ng mas malaki kesa sa inasahan mo. This pentacle is God's given pentacle for you. Swerte itong kaperahan para sa'yo. Kaya yakapin mo ito in the near future. I'm very, very excited for you. Babago nito ang buhay mo actually. Parang itong negosyo na ito ang magiging susi para mas maabot mo yung bigger goals mo in the near future. Okay? The Ace of Pentacles being clarified by the Ace of Swords. Wow! New beginning after new beginning. Ace of Pentacles, bagong simula sa kaperahan. Ace of Swords is bagong simula sa mga bagay na gusto mong gawin when it comes to your dreams, to your thoughts, ganyan. So this time around, makakaisip ka ng best plan o best idea para sa kaperahan. Whether magkakaroon ka nga ng bagong negosyo, I don't know. Meron ko nakita bigla na someone trying to inquire para sa isang franchisee, halimbawa franchisee na stall, parang iniisip mo, why not mag-franchisee kaya ako ng ganun? Sikat yung stall na yun baka pwede ako dyan. So ngayon, in the near future, makakaisip ka ng isang great plan, great idea na magbibigay sa'yo ng mas malaking pera. Whether negosyo yan o lilipat ka na mas magandang trabaho o kaya mag-online ka ganyan. So, pakaabangan mo yan. Darating tong idea na to on the perfect time at hindi yan mawawala sa'yo, para sa'yo at para sa'yo. Kaya hindi yan mawawaglit sa'yo. Kaya abangan mo yan in the near future. Very, very exciting. In the area of your challenge this week, you have the Knight of Pentacles. You know what? Lagi si Knight of Pentacles, plano. Masinsinan at masidhing pagpaplano. Hindi ka dapat kikilos ng hindi mo muna binubusisi o hindi mo muna inaaral, ganyan. Pero nakikita ko dito sa Knight of Pentacles bilang challenge mo, action. Ikaw na lang hinihintay ng swerte sa'yo, Gemini. Ikaw na lang hinihintay ng mga blessings sa paparating sa'yo. Ang kailangan mo, action. Parang you need to start now. You need to find resources now. Parang ngayon pa lang yung plano mo, gawin mo na. Simulan mo na, paunti-unti. Huwag mong biglain ang sarili mo, Gemini, ha? Para hindi ka rin ma-burnout at hindi ka rin ma-overwhelm. Pero ngayon pa lang, simulan mo na yung mga pinaplano mo, okay? The Knight of Pentacles being clarified by the King of Wands. Visions of what you truly want. Huwag ka papipigil kahit kanino. Huwag ka papipigil sa takot mo. Huwag ka papipigil sa parang doubts mo sa isip mo. Parang, hindi ko kaya. Walang bibili dyan. Hindi ako matatanggap dyan sa trabaho na yan kasi magagaling lang ang tatanggap dyan. Yung credentials ko ganito lang. Pinapangunahan mo, kaya hindi ka maka-action So ngayon, tapangan mo daw ang sarili mo para maka-action ka na, maka-step ka na forward. Okay? In the area of your fortune, this week, you have the Three of Wands. This time around, this week, Gemini, sa area ng fortune mo, may darating. You're waiting for this. I don't know why. May hinihintay ka bang approval? May hinihintay ka bang documents? May hinihintay ka bang tawag? May hinihintay ka bang oo? Either from loved ones yan or from your lover o kaya from a certain client na parang oo, bibili na namin ganyan. So, this time around, yung oo na hinihintay mo, darating siya. Because this is a card of waiting for the ship to come at yung ship na yan, darating na ngayon. Congratulations. The Three of Wands being clarified by the Six of Wands. Wow! Victory! Itong darating na to ay talaga talon sa'yo sa tuwa. This is like, yes, Lord, thank you. Yes, Lord, thank you. Natanggap ko na yung tawag. Natanggap ko na yung oo ng boss ko. Natanggap ko na yung papers. Makakalarga na ako sa abroad. Yung job na konti lang ang slot sa akin binigay. Yes, Lord, thank you. So this is like a victory for you. Something that you've been waiting for so long ay nandito na. So congratulations sa'yo, Gemini. In the area of your divine advice, sabi sa'yo ng spirit guides mo, this time around, be careful daw for people in your circle na hindi totoo sa'yo because Seven of Swords like lying, cheating, and parang dishonesty sa mga tao sa paligid mo. So, be careful sa pagbibigay ng impormasyon with other people, especially with your private details, especially with your private things. May mga bagay daw na dapat sarilinin mo na lang with you and your family para makaiwas ka rin sa scam, makaiwas ka rin sa mga taong mapanlamang. Okay, Gemini, alalahanin mo yan this week. The Seven of Swords being clarified by the Temperance card. Yes, this time around, I'm seeing also, be patient with a lot of things. May mga bagay ka daw kailangan trabahuhin ng ikaw lang. Na para ikaw dapat ang magbubusisi, ikaw din dapat ang aaksyon. Parang hindi mo kailangang iasa sa iba. So this time around, work on that.
Si Temperance kasi, hinahalo niya yung proseso, pinagdadaanan niya. Siya yung mismong gumagawa, nagka-craft ang mga bagay sa buhay niya. So ikaw, kailangan mo daw to talagang tutukan at magkaroon ka ng pasensya in this process. Okay? Ang yung outcome na napakaganda, pag-usapan natin later. But first, let's have additional messages from the divine. Unang-una, you have number 10. Birthday niyo po ba ito o special number para sa inyo? This is a confirmation that this message is for you. Basahin natin. You have great leadership skills. Your mind is sharp and allows you to dream up ingenious ideas and organize all the details, especially here with the ideas. Then direct others how to carry things out. I am ingenious. Meron ka daw natural leadership skills. Kaya mo aksyonan ng mga bagay-bagay, kaya mo mag-adjust. Pag may nangyaring aberya o problema, ikaw yung parang laging, hindi, kaya natin to, makaisip ka kagad ng paraan. And natural sa'yo ang pagiging isang leader. No? Napakagandang quality niyan. Ito ang area na kailangan pag-focus on this whole week, Gemini. You have adversity. I accept that challenges are the best way to learn. Especially if you have the leadership mentality, no? Parang tanggap mo na may mga, laging may problema dumarating, laging may aberya, pero kakayanin mo. Yan daw ang mga bagay na kailangan mo alalahanin this week. May darating na mga here and there, mga bagay na hindi ayon sa plano. Pero who cares? Gemini ako. I am a good leader. I can manifest things in my life. I can troubleshoot. Kaya ko tong lusutan. Dapat yun daw i-embody mo this time, Gemini. Okay? Ang yung outcome na napakaganda, you have the King of Pentacles. At the end of this week, I'm seeing you sitting down and enjoying the victory and the start of your life. May kaba, may takot, pero alam mo, masaya ka, fulfilled ka because unti-unti mo nakikita yung paggalaw, pag-abante, pag-andar ng mga bagay na tinatrabaho mo, yung mga bagay na hinahabol mo. I'm seeing you sitting down and I don't know why counting, may binibilang ka eh. And then unti-unti mong dinedelegate, itong pera to pambayad do sa ganyan, itong pera to pambayad dito, itong pera to para doon, ito iipunin ko para dito. So ikaw, ang isip mo now, kwarta. Isip mo now, pag-iipon. Isip mo now, paggastos. So, nandun ka na sa moment, Gemini, na ikaw ay, I don't know why, parang unti-unti nagbabago ang buhay mo for the better. Nagiging practical ka, nagiging masinop ka, nakakaipon ka, at ito yung panahon na parang kakayod ka because you know, may kapalit itong magandang bagay. A blessing, a monetary blessing from God. So, congratulations. King of Pentacles being clarified by the Emperor card. Wow! You're gonna King of Pentacles ka na, Emperor ka pa. Ibig sabihin, may kaperahan na darating at kayang-kaya mo panghawakan yung kaperahan na yan. Kayang-kaya mo paramihin, palaguin. And you have the tapang, skills, wais ka na this time, may isip ka this time na panghawakan ang mga perang darating sa'yo at yung mga swerteng darating sa'yo. Kaya naman this time, matuwa ka, Gemini, because moving forward, you are a wiser, mapera, negosyante, nag-iisip ka mabuti, at hindi ka paloloko kahit kanino man. So, a very strong, very wise Gemini ang papasok sa'yo at lalabasan mo at the end of this week. Wow, Gemini, that is really a very abundant, maswerte, lucky reading for you. Congratulations. Whew. That is your April 28 to May 4 reading. So, kung naka-resonate, so kung naka-relate, Gemini, comment down below. And I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Starter PH. God bless everybody.